TV. Shout out sa'yo. Eh, kaya mo yan, ichika. Huwag kang mahiya. Mega love shoutout sa ating mga kalingap, viewers, sponsors, at sa buong team. Lalong-lalo na sa founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Adna Vlogs na kanyang may bahay, and ang kanyang uniko iho na si Kalingap Rob. Kaya syempre tuloy lang ang pagsuporta natin sa magamang Matubang o sa pamilya Matubang. Kalingap Edo, pinutaktin ng bashers. May negative, may positive rin. Well, we cannot place everyone. Ang samot-samong komentaryo ay depende sa inyong aksyon at sa pananalita ayon sa kanilang mga naobserbahan. And beside, it's their own prerogative. Kung may kanya-kanya tayong understanding, we have to respect na lang. So, bigyan natin ng reaction and isa-isahin natin ang bawat kataga o aksyon dito sa mga nangyari sa episode na to. Sa aking pangunawa, si Edo, sa unang bungad ng kanyang pananalita, ay ina-appreciate niya si Beyonce positively, na gusto niya itong matitigan na sila-sila lang ng matagalan. Pero after nung papuri, ay negative uppercut naman ang binigay na kataga ni Kalingap Edo para kay Beyonce. So sa aking palagay, it bothered so much para kay Beyonce. Hindi niya tuloy malaman kung siya ay ngingiti o magtatampo. Sa part na to ay parang nagsiselo si Beyonce at idinaan na lang sa katagang kaibigan dahil dito rin noon ay nagkaroon sila ng eksena ni Erica. Sa part na to ay napaka-harsh ang ginamit na kataga ni Kalingap Edo para kay Beyonce. At siguro naman itong si Beyonce sa tagal-tagal ng pagsasama nila sa teleserye ay nahulog na rin ang loob niya para kay Edo. Syempre, para sa isang babae ay umaasam-asam na rin na magkaroon sila ng holding hands. Ngunit binasag niya ito sa katagang ginamit na naman niya na negatibo para kay Beyonce. Isa itong frustration at humiliation para kay Beyonce, lalong-lalo na ay napakamahiyain. Kaya maaari itong lalo siya magkakaroon ng inferiority complex. Kaya pala sarcastic si Kalingap Edo dahil ito ang dahilan. Ayan ang tunay na rason. Kaya si Kalingap Edo ay nanggigigil na kasi every time nakakausapin niya si Beyonce ay tinatawanan na lang niya gamit ang kanyang mga mata, ngiti, kamay upang matabunan ang kanyang mga labi. Dahil si Beyonce ay may diferensya sa kanyang mga ipin. Kaya nga napaayos ito ni Kalingap Rob dahil sungki-sungki ang kanyang mga ipin na nakasanayan na tabunan ang kanyang mga labi tuwing siya ay nagsasalita for how many years. Kaya isa ito sa naging sanhi sa pagiging mahiyain ni Beyonce. Kaya Kalingap Edo, patience is a virtue. Isa na namang nakaka-offend na kataga ang ginamit ni Kalingap Edo para kay Beyonce. Kaya ito ang naging sanhi kung bakit ito nagtabo ng kanyang mukha. Hindi mo kasi ako pinapansin pag nandun tayo at may mga kasama tayong iba. Ang hirap kunin ang atensyon mo. Dapat tayo lang talaga. Sino tinitingnan mo dyan? Sa akin
ka lang mag-focus. Tuwan tayo dito buong gabi. Hanggat di kita nakikilala ng mabuti. Ang mga tipo mo sa lalaki para naman makapag, malay mo, malapang kita. Ang sarcastic way of approach ni Edo na ginamit ay isang pamamaraan pang mapansin siya ni Viancy. Dahil napakamahiyain talaga ni Viancy. Para siyang isang switch, kailangan mo pang pindutin bago siya magsasalita. At alam nating lahat na si Edo ay isa ring mahiyain. Pero kung may failure man si Kalingap Edo sa kanyang communication, ay ating respetuhin. Dahil hindi lahat ng tao ay well-versed. Based on my observation, ay parang ginaya niya si Kalingap Dan. Pero iba naman yung style niya. Negative to positive or positive to negative ang estilo ng kanyang communications to create in sarcastic way upang siya ay mapansin ang ginagamit niyang estilo. Unlike kay Kalingap Dan, ay iba naman ang way ng kanyang communication skills. At meron pa akong isang alam na gumagamit ng ganyang stelo. Ang kapartner ni Dara, napupuna ko yun, na ginagaya nila si Kalingap Dan, yung pattern ng communication niya during teleserye. Kaya wag na nating i-bash si Kalingap Edo. Attention seeker lang yun kasi parehas sila na mahihain. Iba-iba ang estilo ng panliligaw, iba-iba ang upbringing natin, iba-iba ang puso at mentality natin. But he needs more to learn. Kasi parang ngayon lang ito na-expose si Kalingap Edo sa panliligaw.